Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos. At ang pag-aaralan po natin sa umaga na ito ay ang ika-6 na salita na binitawan ng ating Panginoon. Wala pong iba kundi ang salitang tapos na. At bago po tayo magbasa ng salita ng Diyos at magpatuloy sa pag-aaral ng kanyang mga salita, tayo pong lahat ay yumukod, tayo'y manalangin. Dakila po naming Ama, salamat po sa umaga na ito. Salamat sa panibagong buhay, panibagong pag-asa, panibagong pagkakataon na mapaglingkuran po kayo. Salamat, Panginoon, sa patuloy na kagalakan na ibinibigay po ninyo sa bawat isa sa amin. Sa mga oras na ito, Panginoon, itinatagubilin po namin sa inyo ang umaga na ito, ang pangangaral ninyong mga salita. Dalangin namin, Panginoon, kayo po yung kumilos sa buhay ng bawat isa. Maunawaan po namin ang nais ninyong sabihin sa amin sa umaga na ito at mapasimulan namin ang araw namin na puno ng kagalakan, kalakasang espiritual na nagmumula po sa inyo. Maraming salamat po. Hinihiling po namin ang inyong basbas sa mga oras na ito. Kayo po yung pumagitna sa amin. At dalangin ko, Panginoon, na gawin lamang po ninyo kung tuntungan ninyong pagpapala. Wala akong mababanggit na hindi po naaayon sa inyong kalooban. Kundi, Panginoon, kayo po yung magpaliwanag sa amin, magbigay ng kaliwanagan sa amin, sa mga bagay o sa salita ninyo na nais ninyong sabihin sa buhay ng bawat isa sa amin sa mga oras na ito. Maraming salamat po. Inaangkin po namin ang pagkilos ninyo. Ito pong aming panalangin na magpasalamat, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Pagpatuloy po natin, yung ating po pag-aaralan ay yung ika-6 na sinabi ng ating Panginoong Jesus. Makikita po natin ito sa aklat ng John chapter 19, verse 30. John chapter 19, verse 30. Nang masipsip na ni Jesus ang alak, sinabi niya, tapos na. Iniyuko niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Pwede po ba tayong pumunta sa aklat ng Lucas? Luke chapter 23, verse 46. Sabi niya diyan, sumigaw ng malakas si Jesus, Ama, ipinagkakatiwala ko sa inyo ang aking espiritu. At pagkasabi niya nito, nalagot ang kanyang hininga. Mga kapatid, naniniwala po tayo na pagkatapos noong sinabi ng ating Panginoong Jesus na it is finished, meron pa siyang isang nabanggit pa ron. Ano yung nabanggit niya? Yung nabanggit niya ito na sumigaw ng malakas si Jesus, Ama, ipinagkakatiwala ko sa inyo ang aking espiritu. Bago po siya malagutan ng kanyang hininga. Ngunit sa mga oras na ito, pag-uusapan po natin ay ang talata na binasa natin sa aklat ng 1, chapter 19, verse 30. Minsan pa, uulitin ko po sa inyo. Nang masipsip na ni Jesus ang alak, sinabi niya, tapos na. Mga kapatid, tapos na. Ang Diyos natin ay marunong magpasimula at ang kanyang mga sinisimulan ay kanyang tinatapos. May pinaplano ang Panginoon at sa pinaplano niya na yon, tandaan po natin, tinatapos niya kung ano yung kanyang plano. At isa ito sa plano ng Panginoon. Nung sinabi ng Panginoong, it is finished, dahil meron siyang pinlano simula pa na magkaroon ng sanlibutan, meron ng pinlano ang Diyos. Tingnan po natin sa aklat ng unang Pedro. 1 Peter chapter 1, verse 20. Ang sabi diyan, bago pa likhain ng mundo, pinili na ng Diyos si Kristo para maging
tagapagligtas natin. At ipinahayag niya siya ng Diyos nitong mga huling araw alang-alang sa inyo. Mga kapatid, bago pa nilikha ang sanlibutan, God already prepared Jesus Christ as our Savior. Ipinrepare na ng Diyos kung sino yung magiging tagapagligtas ng tao. Bago pa, kung titingnan po natin, wala pang nakakapasok na nakasalanan noon. Hindi pa nalilikha ang mundo. Pero alam na ng Diyos, ito nga po yung isa sa napakahirap ipaliwanag o napakahirap maunawaan. Na paanong alam na ng Diyos, hindi pa nangyayari. Halimbawa, ngayong umaga na ito, ano yung ginagawa natin? Ano po yung katatayuan natin ngayon? Halimbawa, mamayang hapon na madadapa ka. Hindi pa yun nangyayari, pero alam na ng Panginoon na madadapa ka sa hapon. At yun din yung yung naging layunin ng Diyos sa ating Panginoong Hesus. At nung sinabi ng ating Panginoong, it is finished, sapagkat naganap na yung layunin ng Diyos, natapos na yung layunin ng Diyos bago pa nilikha ang sanlibutan. At kaya tatandaan natin, kailan nag-umpisa ang layunin ng ating Panginoong Hesus, ng ating Diyos. Ito nga po yung nabanggit natin kanina. Kaya tatandaan natin ito, na walang Kristiyano. Iniisip po kasi natin na yung pagiging Kristiyano ay puno ng pagkakaroon ng napakadaming pagsubok, napakaraming problema. Kaya iniisip natin na tayo ay naghihirap. Tingnan po natin, tandaan po natin mga kapatid, walang Kristiyanong mahirap. First, sa aklat ng Ephesians chapter 1 verse 3. Ephesians chapter 1 verse 3. Ano sabi niyo diyan? 3-4. Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo dahil sa pagkikipag-isa natin kay Kristo. Ibinigay niya sa atin ang lahat ng pagpapalang espiritual mula sa langit bago pa man niya likhain ang mundo. Pinili niya tayo para maging banal at walang kapintasan sa paningin niya dahil sa pag-ibig niya. Noong una pa, itinalaganan niya tayo para maging mga anak niya sa pamamagitan ni Jesucristo. Ayon na rin ito sa kanyang layunin at kalooban, mga kapatid. It is our present. Yung binanggit dito na purihin natin ang Diyos Ama at Ama ng ating Panginoong Jesucristo dahil sa pakikipag-isa natin kay Kristo. Dito sa talata na ito, sa mga talata na ito, verses 3-5, Ephesians chapter 1, 3-5, makikita po natin dyan yung pagkakaroon natin yung tatlong senaryo ng ating kalalagayan. Yung unang nabanggit, yung pakipag-isa natin, it is our present, mga kapatid, na nakipag-isa tayo sa ating Panginoong Hesukristo. At may nabanggit dyan, ibinigay niya sa atin ang lahat ng pagpapalang espiritual mula sa langit bago pa man likhain ang mundo. That is past. Bago pa nilikha ang mundo, nakita na ng Diyos na sa kasalukuyan ngayon, magkakaroon tayo ng pananampalataya sa Kanya. Mananampalataya ka sa Kanya, susunod ka sa Kanya. Nakita na ng Diyos yun. Bago pa nilikha ang mundo. Kaya, ano pa ibinanggit niya dyan sa verse 5? Noong una pa'y itinalagan na niya tayo para maging mga anak niya sa pamamagitan ni Hesukristo ayon na rin sa kanyang layunin at
kalooban. Mga kapatid, isang bagay na napakahirap ipaliwanag kung paanong ang Diyos ay nakita yung mga magsisiibig sa Kanya. Kung paanong ang Diyos ay mga makikipag-isa sa Kanya. At yung lahat na nakipag-isa sa Kanya na yon, ipinaghanda na rin niya. Maniwala tayo sa hindi, mga kapatid. Bago ka pa maglagutan ng hininga, alam na ng Diyos na kung nasaan ka. Kung mapapalain, nakita na ng Panginoon niya. Na makakasama mo siya. Nakita na ang Panginoon, He is the Alpha and Omega. Ang pasimula at ang wakas. Kahit kung mayroong mga nangyayari sa mundo, sa buhay natin, nakita na ng Panginoon yan. Kaya, ulitin ko, kaya nga yung mga Kristiyano, hindi naman po dapat natin iniisip na naghihirap tayo. Bakit pa po natin iisipin iyon? Bakit pa natin iisipin yung isang bagay na sa Panginoon ay tapos na? Nagkaroon na tayo ng katiyakan sa Panginoon. Parang yung nangyayari sa atin ngayon, parang replay na lang yan sa Panginoon. It is our present. Pero para sa Panginoon ay tapos na. Ligtas ka na. Kaya bakit pa natin iniisip na hindi, ang dami kong pagsubok ngayon. Hindi ko nakakayanin ito. Kapatid, sa Panginoon tapos na, nalagpasan mo na yan. Kaya nga, hindi ba tayo nagtataka na yung pagsubok natin paulit-ulit nangyayari? Wala kang meron tayong kakulangan pinansyal. Last month, this month, yun na naman yung kinakaharap mo. Panibagong paglapit na naman, kinakabahan ka na naman. Kaya nga yung mga Kristiyano na patuloy na nakakaranas ng kadakilaan ng Panginoon, yung mga Kristiyanong matitibay, na alam nila, pinagdaanan na nila noong last month. Kaya pag pinagdadaanan na natin ngayon, hindi na tayo gaanong naaapektuhan. Bakit? At lalong-lalo na hindi tayo maapektuhan kung ang nakikita natin ay nakita na ng Panginoon na dahil nakipag-isa ka sa Kanya, nanalo ka na. Kaya nga nung binanggit yung we are more than conqueror, tama po iyon, mga kapatid. Nahigit ka pa sa mananagumpay. Bakit? Dahil alam na ng Panginoon, tagumpay ka na, hindi ka pa nananalo sa labanan. Hindi ka pa sumasabak sa labanan, tagumpay ka na. Parang isa kang boksingero, parang si Pacquiao. Marami sa atin nag-a-assume sa tuwing lalaban siya, panalo na kaagad siya. At sa Panginoon ay ganon yung kalalagayan natin bilang nakipag-isa sa ating Panginoong Hesus. Hindi ka pa lumalaban. Alam na ng Panginoon, tapos na. It is finished. Kasama na yun sa binanggit ng Panginoon, it is finished, kapatid. Yung paglaban mo para sa Kanya, it is finished. Tapos na. Isa pa po, puntahan pa po natin yung aklat ng Roma. Romans chapter 8:28. Marami po ang may favorite nito. Romans 8:28. Ano yung sabi niyan? Sa 28 hanggang sa 29. Alam natin na sa lahat ng bagay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, na Kanyang tinawag ayon sa Kanyang layunin. Pakinggan po natin ito. Sapagkat alam na ng Diyos noon pa man kung sino-sino ang Kanyang magiging mga anak, at sila'y itinalaga niyang matulad sa Kanyang anak na si Jesus para siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. Mga kapatid, hindi pa naipapako ang Panginoong Jesus sa krus at hindi pa niya nababanggit yung it is finished. Hindi pa na i-declare yung magiging kalalagayan niya bilang anak. At nakita na ng Diyos kung sino-sino yung mga magsisiibig, magsisipananampalataya sa Kanya. At lahat ng nagkakaroon ng pananampalataya sa Kanya, ano yan?
kanyang magiging mga anak. At dahil sa ang Panginoong Hesus, He is the Alpha and Omega, yung tumapos at nagsalita ng it is finished, nagkaroon ka ng, siya yung naging panganay nila. Kaya kung iisipin natin, bago pa man likahin yung mundo, bago pa, nilikha ng Diyos si Adan, nakita ka na ng Panginoon. Hindi ka pa ipinapanganak, nakita na niyan na mananampalataya ka sa Kanya. At nung nasa krus siya ng Kalbaryo, isa ka doon sa nakasama sa binanggit ng Panginoong, it is finished. Tapos na. Nagkaroon na ng pag-asa, lahat ng mawawalan ng pag-asa pagdating ng Kaya dito sa mga talata na ito, your past and future coming together. Yung nakalipas mo, yung kinabukasan mo, nagsama-sama na sila. Kailan? Nung tumanggap ka sa Panginoong Hesus. Nung tumanggap tayo, karoon tayo ng pananampalataya sa Kanya. Yung lahat ng iyon ay nagsama-sama na noong naganap na. Kaya nga noong binabanggit itong salitang tapos na, marahil mga kapatid, ito na yung isa sa pinakakinakatakutan ni Satanas. Na kung paanong ang Diyos nagsimula sa pagpaplano, hindi pa nangyayari yung pagkakasala. Gano'ng kabuti yung Panginoon. Hindi pa nangyayari yung pagkakasala. Pero ano yung ginawa ng Panginoon? Gumawa na siya ng paraan. Itinalaga na niya yung Panginoong Yesus para magkaroon tayo ng kaligtasan, para tumubos sa ating mga kasalanan. Hindi pa tayo sinisilang sa mundo. Ulitin ko po. Hindi pa tayo na isisilang sa mundo. Alam na ng Diyos kung sino yung mga mananampalataya sa Kanya at magiging anak niya. Isang bagay na mahirap ipaliwanag na paanong nalalaman ng Diyos, He is the Alpha and Omega, ang pasimula at katapusan. Kaya bago pa nangyari ang lahat ng yan, talagang alam na ng Panginoon kung sino yung mga lalapit sa Kanya. Kaya nga mga kapatid, isang paalala pa. Kaya paano tayong nag-iisip na Lord, hindi ko po kakayanin yung pinagdaraanan ko ngayon. Sobrang bigat. Alam po ninyo, may mga pagkakataon na dumating din kami, dumating ako sa punto ng mga ng ganyan na parang lahat ng presyo ay naidadagan sa'yo. Pero tandaan po natin mga kapatid, hindi yung sitwasyon mo yung dapat na makita mo. Kung paanong gumawa ang Diyos, tandaan po natin ito. Kung paanong gumawa ang Diyos at nung nagsalita siya ng it is finished, ganun din sa ating buhay. Nabubuhay tayo ngayon at pag dumating yung pagkakataon na malalagutan ka ng hininga, ang totoo niyan, nung sinilang ka at nung nilagutan ka ng hininga, alam na ng Panginoon kung ano yung magiging kalalagayan mo. Kahit nga ngayon, kung tatanungin natin yung Panginoon, Panginoon, nasaan po ba ako ngayon? Kung tatanungin natin yung Panginoon, baka kayang isagot sa atin ng Panginoon na at nakita na niya
magkakasama tayo sa langit, mga kapatid. Alam po ba ninyo yan na pwedeng alam na ng Diyos o talagang alam na talaga ng Diyos na magkakasama na tayo, magkakasala na tayo sa langit na bayan. Nandirito pa lang tayo sa lupa. Ganun kabuti yung Panginoon. Ganun ka lawak yung kanyang kapangyarihan. Yun nga pong hindi pa isinisilang. Alam na niya na mananampalataya ka sa kanya at magiging anak ka niya. Yun pa po na ngayon na nag-aaral tayo ng kanyang mga salita, alam na ng Panginoon. Kaya hindi uso, mga kapatid, na sa mga Kristiyano na iisipin natin, pabagsak-bagsak ako maiimpyerno na. Hindi yan yung hindi yan yung pinopoint ng salita ng Diyos. Hindi yan yung tinutukoy ng salita ng Diyos, kundi ang tinutukoy ng Panginoon. Dahil sa pakikipag-isa natin sa Kanya. Hindi mo pa naiisipan yung sarili ng pananampalataya, alam na ng Panginoon na magiging anak niya. Ganun ka makapangyarihan yung Panginoon. Kaya mga kapatid, sa buhay na ito, wala tayong ibang dapat na tinitingnan. Ang tingnan natin ay yung Panginoon. Ano yung sinabi doon sa aklat ng Hebreo? Hebrews chapter 12. Verse 2. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang sandigan ng pananampalataya natin mula sa simula hanggang sa katapusan. Tinis niya ang paghihirap sa krus at hindi niya ito ikinahiya dahil iniisip niya ang kaligayahang naghihintay sa kanya at ngayon nga ay nakaupo na sa kanan ng trono ng Diyos. Ang Panginoong Hesus ay nagtiis, mga kapatid. Yung physical, alam na ng Panginoon, mga kapatid, naniniwala ako. Alam na ng Panginoon yung sasapitin niya. Dahil nakita na niya yon. Pero 2,000 years ago, nagkaroon ng katuparan, lahat ng nakita na ng Panginoon. Nasaktan siya, napahirapan siya. In physical, naramdaman niya yon. At nung sinabi niya, yung salitang tapos na, lahat nung naramdaman niya na yon, natapos ng lahat. Lahat nung nakita niya na magkakaroon tayo ng eternal life dahil sa kanyang pagkamatay, natapos na noong nasa katuparan nung bumaba siya dito sa lupa. Kaya nga, mga kapatid, ang pananampalataya sa Panginoon ay hindi pagtingin doon sa nakapaligid sa iyo. Huwag kang tumingin sa pastor, huwag kang tumingin sa kamanggagawa. Tumingin tayo sa Panginoon, kung paano tiningnan tayo ng Panginoon bago ka pa manampalataya, tumingin tayo sa Panginoon. Amen po. Sabi pa po sa aklat ng mga awit, Psalms chapter 139. Psalms 139. Verse 16 hanggang 17. Sabi diyan, nakita nyo na ako, hindi pa man ako isinisilang. Ang itinakdang mga araw ko na ako'y mabubuhay ay nakasulat na sa aklat nyo bago pa man mangyari. O Diyos, hindi ko lubos maintindihan ang mga iniisip nyo. Ito'y tunay na napakarami. Ngayon, nabanggit po dyan, nakita nyo na ako, hindi pa man ako isinisilang. Ang itinakdang mga araw na ako'y mabubuhay ay nakasulat na sa aklat nyo bago pa man mangyari. Panginoong Hesus, amen po. Hindi pa siya isinisilang. Nasulat na kung ano yung mangyayari sa Kanya. Kaya, mga kapatid, kahuli-hulihan, tandaan po natin ito.
Hindi para sa Kristiyano o hindi para sa atin ang kaisipan na, paano yan, pastor? Baka dumating sa pagkakataon na habang nananampalataya ako, nagnanasa na sumunod sa Panginoon, kumikilos sa kalooban ng Panginoon, kung kailan ako masasagasaan, mamamatay, nun pa ako, nagkaroon ng kasalanan, hindi na po natin dapat yun pagtalon-talonan. Isang bagay yung sigurado. Tingnan po natin sa aklat ng Judas. Binabanggit po lagi natin ito. Lalong-lalo na kapag tawag dito, benediction. Sino mga nakakarinig dito pagka mayroong benediction? O pagbabasbas. Tingnan po ninyo. At ngayon, purihin natin ng Diyos, siya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapagdadala sa inyo sa kanyang harapan ng walang kapintasan at may lubos na kagalakan. Mga kapatid, huwag po natin pahinain yung Panginoon. That is His role, na dalhin tayo sa kanyang harapan ng walang kapintasan. Ang ginagawa ng Diyos, siya yung nag-iingat sa atin upang hindi tayo magkasala. Kaya hindi na para sa atin yung kaisipan na hindi, baka maimpyerno ako, nagkasala ako, nagkaroon ako baka pagkatapos kong maglingkod ng sobrang tagal na panahon, nung bandang huli, nagkasala ako, mapapaimpyerno ako. Hindi na dapat sa atin yung ganung kaisipan. Dahil ang Diyos ang nag-iingat sa atin, mga kapatid. Upang hindi tayo magkasala. Meron pa nabanggit yan. Kaya, at makakapagdala sa inyo sa kanyang harapan ng walang kapintasan at may lubos na kagalakan. Ang Diyos ang kikilos at gagawa ng mga bagay na iyon. Kaya nga mga kapatid, nung binanggit ng ating Panginoong Yesus, it is finished. Natapos na ang kwento. Natapos na yung kwento ng buhay mo. Buhay natin. Ano lang yung dapat natin pinag-uusapan, yung inaano natin ngayon. Mas dapat natin pinag-uusapan na alam natin na pagkatapos ng buhay sa mundo na ito, makakapiling natin ang Panginoon. Yun lang yung nakakatiyak tayo dahil sa pananampalatayang meron tayo. Nakasama yon sa sinabi ng Panginoon, it is finished. 2,000 years ago, alam na ng Panginoon, mananampalataya ka sa Kanya. At sinama ka na niya doon sa salitang, it is finished. Tapos na ang kwento. Tapos na. Natalo na ang kaaway. Kaya ulitin ko, kung tapos na ang pelikula, tapos na ang kwento, ano pa yung ikinakatakot natin? Ano pa yung ipinapangamba natin? Na hindi tayo na mahihirapan ka, kinukulang ka. Ano pa yung pwede nating sabihin, kung tinapos na pala ng Panginoon yung kwento ng buhay natin. Mga kapatid, isang magandang mensahe na totoo na ang Diyos ay kumilos at kikilos pa sa ating lahat. Kaya sa umaga na ito, taglayin natin yung kalakasan ng Panginoon. Ni-encourage ko yung bawat isa sa atin. Lagi nating tatandaan, tinapos na ng Panginoon lahat ng paghihirap, lahat ng struggle mo sa buhay. Nahihirapan ka na sumuko sa Panginoon, tinapos na ng Panginoon yan. At nakikita ng Panginoon kung paano makakakilos ka sa Kanyang kalooban. Dahil sa iyong pananampalataya sa Kanya. Tayo po lahat ay mukad manalangin. Dakila po naming Ama, salamat po sa mensahe ninyo sa umaga na ito. Patuloy na nagpapasalamat kami sa inyong kahabagan, sa inyong kabutihan. Nalangin namin, Panginoon,
patuloy na pagpapala, ibigay po ninyo sa bawat isa. Taglayin namin yung at ang mga salita ninyo daladalahin namin sa araw na ito na may panibagong pag-asa, kagalakan na nagmumula sa inyo. Maraming salamat po, Diyos. Basbasan po ninyo yung bawat isa at sa lahat ng aming gagawin, Panginoon. Bigyan po ninyo kami ng kagalakan at gabayan po ninyo kami. Maraming salamat po. Ito pong aming panalangin, Ama. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. To God be all the glory po. Pagpalain po kayo ng Panginoon.